na ang divine being na kilala bilang good season for hunting ay may interes sa kanya. Sinabi ni Chang Xie na siya ang magiging pinakamalakas na rookie na pag-aagawan ng mga Diyos na nakatingin sa kanila. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ipinaliwanag ni Chang Xie na para sa mga tao, ang mga dungeons ay katumbas ng likas na kalamidad at oportunidad para sa mga tao. Ganito rin ang nangyayari sa mga Diyos at mga bituin. Ginagamit nila ang mga misyon sa dungeon para hanapin ang mga pari o mga kleriko na magpapalaganap ng kanilang ebanghelyo, pati na rin ang mga apostol na susundin ang kanilang mga kagustuhan. Maraming tao ang nangangailangan at gusto ang kapangyarihan ng mga Diyos at bituin kaya sila ay pumapasok sa mga dungeon para makuha ito. Marami sa kanila ang namatay at ang mga Diyos at bituin ay madalas na walang pakialam sa kanila. Para naman sa mga arogante at mapanlait na mga Diyos at bituin, ang isang mortal na tiyak na mamamatay ay hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon. Napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang magkakaroon ng swerte at mga pagpapala upang matugunan ang mga requirements ng mga Diyos. Ang isa pang paraan para makuha ang interes ng mga ito ay kapag ang isang tao ay nagpakita ng malakas na talento. Nagbigay ng abiso ang sistema na ang divine being na kilala bilang good season to hunt ay nagpapakita ng interes kay Chang Xie. Iniisip ni Chang Xie na maituturing na jackpot ito kapag naging interesado sa kanya ang Diyos na ito. Ang totoong pangalan ng good season to hunt ay si Pabilsag. Siya ay kilala bilang goddess of war, na gumagamit ng iba't ibang armas upang pumatay. Ngunit ang tinutukoy ni Chang Xie na jackpot ay ang katotohanang ang kanyang ina ay ang primordial evil dragon na kilala bilang Tiamat. Tunay nga, malaking bagay ito, at tila balabis siyang interesado sa akin kaagad, aniya. Ayon sa sistema, ang divine being na kilala bilang good season for hunting, ay may kuryosidad sa mga paraan ng pakikipaglaban na maipapakita ni Chang Xie. Ipinakita ni Chang Xie ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang dagger at sinabi, ipapakita niya sa Diyos na iyon ang kanyang nais. Sa unang bahagi ng kagubatan, puno ito ng nakalalasong hangin, at malamang na ang karamihan sa mga halimaw ay nakalalason din. Sa ganitong kaso, wala nang magagawa si Chang Xie kundi baguhin ang kanyang plano. Bigla, dalawang Black Mamba ang sumalakay sa kanya mula sa likod. Agad siyang nag-adjust ng kanyang posisyon nang may sobrang bilis at sinabi na susubukan niya ang mga paraan ng isang snake hunter na espesyalista sa pagpatay ng mga ahas. Hinampas ni Chang Xie ng malaking ahas gamit ang kanyang dagger na hamati sa katawan nito. Matagumpay niyang pinuksa ang mga Black Mamba gamit ang low-grade dagger technique at nadagdagan ang kanyang mga experience points. Patuloy pa rin siya sa pag-atake sa iba pang mga halimaw at patuloy na nadadagdagan ang kanyang antas. Sinabi ng sistema na siya ay naglilinis ng mga Black Mamba na namumuno sa harapang teritoryo ng Rosewood Forest ng mabilis. Dahil sa laban sa maraming Black Mamba, mas tumalas rin ang kanyang mga pandama. Siya ay pumatay ng 3 Black Mamba sa isang atake lamang, at dahil sa pagbangon pagkatapos ng laban, mas nakakapag-focus na siya. Iniisip ni Chang Xie na natatakot lang ang mga ibang Diyos na ang isang simpleng mortal na tulad niya ay magtatagumpay laban sa kanila. Sa unang pagkakataon, wala akong ganoong intensyon, pero kung iyon ang kinakatakutan ng mga ibang Diyos, gagawin ko ito pagkatapos kong pumatay ng maraming Black Mamba. Ngayon ay nakatayo si Chang Xie sa gitna ng mga bangkay ng mga halimaw. At tila tumutulo ang mga dugo nito mula sa mga puno sa paligid niya. Sinabi ng sistema, kasanayan sa mababang antas ng pamamahala ng punyal, ang pinakamataas na antas ay naabot na, at isang mas mataas na antas ng kasanayan ay magagamit na ngayon. Natutunan niya ang kasanayang intermediate grade dagger techniques. Sumiklab rin ang interes ng divine being good season to hunt sa napakagaling na pamamahala ng teknik sa paggamit ng punyal na pinakita ni Chang Xie. Sinabi ni Chang Xie, masyado pang maaga para magulat sa kanya ang mga Diyos. Sabi ng sistema na naubos na ang kanyang stamina at nasa pagod na siya na kalagayan. Kaya dapat lumipat si Chang Xie sa isang ligtas na lugar at magpahinga. Na-activate ang Authority Soul Extortion na skill ni Chang Xie at ang mga kaluluwa ng halimaw ay pumupunta sa kanya. Ginamit rin niya ang Flames of Purgatory sa mga Black Mamba. Sinabi ng sistema na na-activate na ang Flames of Purgatory, at matagumpay na nakuha ni Chang Xie ang mga abo ng Black Mamba. Nakarecover rin siya ng 5% ng kanyang stamina dahil dito. Naramdaman rin ni Chang Xie ang pagkawala ng kanyang pagod. Sinabi ng sistema na ang divine being good season to hunt ay hindi alam kung anong uri ng kakayahan ang meron si Chang Xie, at ito ay nalilito. Binaliwala ito ni Chang Xie at nag-umpisa muli na pumatay ng maraming Black Mamba at gamitin ang Flames of Purgatory upang mapunan ang kanyang stamina. Patuloy pa rin si Chang Xie sa paglaban sa loob ng gubat at mas lalong nadagdagan ang pagka-interes ng divine being. Iniisip ni Chang Xie na baka hindi inakala ni Pabilsag na ang isang baguhan lamang na pumasok sa isang dungeon ay tatanggap ng mga pagpapala mula sa hari ng underworld. Malinaw na iniisip niya ang mga kakayahan o atributo na natatanggap ng mga manlalaro kapag sila'y una nagigising. Kahit pa siya ay labis na nakuryos sa kakayahan ni Chang Xie,
hindi siya gagawa ng anumang hakbang dahil sa pagpigil ng kanilang sinumpaang oath. Wala namang Diyos na sira ang ulo na lalabag sa prinsipyong ito para lamang makita ang datos ng isang baguhan. Kahit na mangyari man yon, wala namang dapat alalahanin si Chang Xin. Napatay na niya ang daan-daang Black Mamba. Iniisip niya, dahil sa proteksyon ng sistema na ibinigay ng Underworld ay sobrang tibay, kung hindi dahil doon, baka ang impormasyon sa status window ni Chang Xin ay matagal nang inilabas. Pagkatapos nito, pumatay siya ng huling Black Mamba. Sinabi ng sistema, nakuha mo ang bagong tagumpay. Siya ay nagkaroon ng titulo na Snake Hunter dahil sa pagpatay nito sa 444 na halimaw. Tumaas rin ang kanyang puwersa ng 5 puntos at mayroon na siya ng kasanayan sa low-grade poison resistance. Binuksan niya ang kanyang status window at nakita niya na ang kanyang antas, mga estadistika, at kasanayan ay patuloy na nagpapataas. Sinabi niya na ngayon na mayroon na akong mga estadistikang pang-magic dahil sa aking tagumpay, dapat ko nang gamitin ang aking mga kasanayan. Sinabi ng sistema na natutuklasan ngayon, may isang Diyos na interesado sa kay Chang Xin ngayon at maaari niyang kuhanin ang pabor ng Diyos na yun sa pamamagitan ng paggawa pa ng mas maraming tagumpay. Ngumiti si Chang Xin at sinabi na nadagdagan pa ang curiosity at interes ng Diyos na si pabilsag sa kanya. Iniisip ni Chang Xin na pagkatapos niyang patayin ang mga Black Mamba, baka ang kasunod nito ay ang Red Mamba at Bloody Mamba. Bagamat mayroon na siyang mababang resistensya sa lason, mas magiging madali para sa kanya na malampasan ang mga halimaw na ito. Itinuturing na boss mob ang Bloody Mamba na namumuno sa mga Mamba. Bagamat tila kabaliwan para sa isang baguhan na hindi pa kahit level 10 na subukan kalabanin ng boss na halimaw na ito. Iniisip rin ni Chang Xin na patumbahin ito sa isang solo raid. Iniisip niya na ito'y magiging magandang pagkakataon upang mapansin ng mga Diyos. Ngunit higit sa lahat, kailangan niya ang Venomous Fang ng Bloody Mamba. Kinakailangan niya ito para magkaroon siya ng shortcut patungo sa immunity sa lason. Bagamat kulang sa bilang ang isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang Twilight of the Gods sa digmaan laban sa ibang mga Diyos, isa rin sa mga dahilan ay ang kanyang mahinang resistance sa sumpa at lason. Tulad ng sumpa ni Jia, kailangan niya ang Fang na yun para manalo laban dito. Ang katibayan ng dagger ni Chang Xin ay unti-unting nauubos, at ito ay nabasag sa maraming piraso. Iniisip ni Chang Xin na kamangha-mangha na ito'y tumagal hanggang ngayon. Bigla, isang espada ang bumagsak mula sa kalangitan. Nakita ito ni Chang Xin at sinabi niya na ang mga palatandaan ng alon ng dragon sa espada sa ganitong kaso, ibig sabihin, ito'y isang sandata mula kay Tiamat. Sinabi ng sistema na si Divine Being Good Season to Hunt ay naglalagay ng regalo para makipagpustahan kay Chang Xin. Kapag siya ay nabigo, bilang kapalit sa pag-aaksaya ng kanyang oras, ang parusa ay kamatayan. Sinabi ni Chang Xin na alam na niya ang gustong ipagawa ng Diyos. Ngumiti si Chang Xin at iniisip na kaya't sinasabi niya sa kanya mula sa simula na kapag siya ay nabigo ay mamamatay agad siya. Iniisip lamang ng mga manunulat o Diyos na sila lang ang mahalaga, at ang iba ay para lamang sa kaligayahan nila. Ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian ni Chang Xin ang mga Diyos at mga bituin. Kinuha niya ang espada at iniisip. Ngunit ngayon, tila't nagiging mas maganda ang mga pangyayari. Kung maglalaro siya ng tama, makakakuha siya ng marami mula dito. Bukod pa rito, ang Tiamat Dagger ay malaking tulong ito para magtagumpay siya na matalo ang Bloody Mamba. Pumayag si Chang Xin sa sugal na inalok ng Diyos at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ng sistema na tinanggap na ni Chang Xin ang pusta. Ipinaliwanag ng sistema na si Divine Being Good Season to Hunt ay malakas na nagtawanan dahil sa kanyang pagkagusto sa matapang na espiritu ni Chang Xin. Nilikha ang biglaang quest ang sertipikasyon ng Hunter. Pagkatapos nito, nakita natin na sa ligtas na zone, may nagsasabi, magtipon tayo rito. Sinasabi ng mga kalahok kung anong nangyayari. Gusto ba niyang kumilos na parang amo o ano? Inilabas ng lalaki ang kanyang pataka at sinabi, ako si Second Lieutenant Park Hizon. Ako ay isang player na may ranggong C ng Awakened Force sa ilalim ng komando ng Military Defense Support. Bilang isang emerhensyang utos, lahat ay mangyaring sundan ng aking mga tagubilin. Sinasabi nila, natutuwa ako na may kahit isa man lang na player dito. Sumang-ayon naman ang isang lalaki. Ngunit tinanong ng isa kung makakaya kaya ng isang lalaki na yun ang makaligtas sa labas ng safe zone. Iyong lalaking tumakas agad noong lumabas ang mission sa dungeon, sabi ng isa pa. Sumagot naman ng isang lalaki, iyong lalaki. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Dagdag pa niya kaya ba siya tumakbo agad dahil iniisip niyang magkakaroon siya ng yaman, sabi ng isang babae. Sinagot naman ito ng lalaking nakaupo sa ilalim ng puno na, hindi. Malamang ay mas marami pa siyang pera kaysa sa inyong lahat. Paano mo naman nalaman yon? Tanong ng lalaking may itim na buhok. Sinagot naman ito ng lalaki ng may kulay asul na jacket na, yung lalaki ay si Tyrant, siya ang leader ng Saint Band. Nagulat naman ang lalaking kausap nito at nagsabi na alam kong nakita ko siya sa ibang lugar, kahit na may masama siyang ugali dahil siya ay guwapo,
marami siyang naging commercial. Siya rin ay lumaki sa mula